First ingredients, gagamit tayo ng 12 pieces ng kalamansi. Then, squeeze lang natin siya isa-isa. Dahil yung juice lang ang kailangan natin dito at hindi natin kailangan yung buto. Then, after natin makuha yung juice ng 12 pieces ng kalamansi, set aside lang. Then, proceed tayo sa next step and second ingredients. Kailangan lang natin ng 2 tablespoon ng gelatin or ng plain gulaman. Then, lagyan lang natin ng half cup ng tubig. Tapos, haluin lang mabuti. After haluin mabuti, tabi lang natin ulit siya dahil mamaya pa natin yan gagamitin. Then, proceed tayo sa third step and third ingredients. Maglagay lang ng 1 cup ng white sugar sa isang lutuan, then half cup ng tubig. Then, isa lang sa mahinang apoy, haluin mabuti at hintayin hanggang sa matunaw yung asukal at hanggang sa lumapot ito. Kapag napansin nyo na medyo malapot na, kailangan ng patayin ng apoy, then set aside ulit. Then proceed tayo sa fourth step. Magtutunaw lang tayo ng 1 cup ng cornstarch sa 1.5 cup ng tubig. Haluin mabuti hanggang sa matunaw yung buo-buo o yung nakatining sa ilalim. Dito sa pinaglutuan natin ng syrup, dito natin lulutuin yung cornstarch na tinunaw natin. Siguraduhin na halong mabuti o siguraduhin na walang nakatining sa ilalim bago ito isalin o isalang sa paglulutuan. Kailangan na mahina lang ang apoy habang hinahalo natin itong cornstarch mixture. Kailangan din na continuous ang paghalo habang niluluto natin ito upang maiwasan natin na magbuo-buo. Kapag ganito na yung consistent, ilalagay na natin isa-isa yung iba pang ingredients. Unahin natin ilagay yung kinunaw natin na gelatin. Haluin lang para mag-combine yung kasaba mixture at saka yung gelatin. Then, after nyan, sunod nating ilalagay ang vanilla. Naglagay lang ako ng 1 teaspoon ng vanilla, then haluin ulit. Then, ilagay na rin natin yung susunod nating ingredients. Ilagay na natin yung ating syrup, yung ating sugar syrup. After nya, naglagay na ako ng orange food color. Tansyahin na lang natin yung paglalagay. And last but not the least, yung ating calamansi juice. Tuloy-tuloy lang sa paghalo hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. Kapag na-achieve na yung ganitong consistency, patayin na yung apoy at ilipat na agad natin sa isang lagayan. Huwag kalimutan na mag-grease ng oil sa paglalagyan para madaling tanggalin.
Kapag naisaling ng lahat, huwag kalimutan na itap para lang mapantay yung ibabaw. Then, itabi lang at hintayin lumamig. Kapag malamig na, magdas lang tayo ng cornstarch sa ibabaw at saka doon sa lamesa kung saan natin ito ilalagay para slice. Para po sa list ng ingredients, pakibisita na lang po sa description box, diyan ko po siya ilalagay. Guys, simple lang po yung mga ingredients na ginamit natin dito at napakadali niya pong gawin at siguradong magugustuhan ng mga kids nyo. Tulad po ng 2 kids ko, talaga pong nagustuhan po nila yan. At enjoy na enjoy po sila sa pagkain ng recipe na ito. And guys, pwede mo tong gawing negosyo. At kung gusto nyo pa po ng iba pang tipid recipe tulad ng recipe na ito, bisitahin nyo lang po ang channel ko at silipin nyo po ang bawat video ng channel na ito. Thanks for watching guys, and until next tipid recipe and pang negosyo recipe.